Lahat tayo mga kapatid ay mayroong kinikilalang guro sa ating buhay. Siyempre, formally, yung mga naging guro natin sa paaralan, yun ay mga tagapagturo sa atin ng maraming magagandang bagay. Hindi lamang pang-akademya, kundi mga values na pwedeng maging gabay natin sa ating paglaki at hanggang sa pagtanda. Pero informally, yung ating mga magulang ay siyang ating mga unang guro sa loob ng tahanan. Kaya kung anong kanilang itinuro sa ating karaniwan, yun din ang ating napapahalagahan. Pero ngayon sinasabi ni Jesus na siya ay guro at walang makahihigit sa kanya bilang isang guro. Magpasalamat na lang daw tayo kung tayo ay maging katulad ng guro, pero hindi natin pwedeng higitan pa ang ating mga guro, lalo na si Yesu Kristo. Kaya sinasabi niya, mahalaga na tayo may kinikilalang tagapagturo sa ating buhay. Sapagkat kung wala magtuturo sa atin mula sa pagkabata, lalaki tayong pariwara at walang direksyon ng buhay. Yan ang kahalagahan ng mga magulang, ng mga nakatatanda, at higit sa lahat ang papel ng Diyos sa ating buhay. Pero dahil kakaibang guro si Yesu Kristo, talagang siya'y kung magturo, loob at labas ng ating pagkatao, ang kanyang ina-address. Kaya ang kanyang paalaala sa atin, huwag tayong matakot sapagkat sinasabi niya, walang lihim na di nabubunyag, na kung tayo papasok sa kasalanan, sa malaon at sa madali mabubunyag din ang ating kasalanan. Kaya mas mainam na napakinggan natin ang ating guro sa kaibuturan ng ating puso. Sapagkat kung ano ang kanyang ibinulong sa atin ng lihim sa kadiliman ng ating kaluluwa, dapat natin din daw itong ipagsigawan sa labas. Dahil karaniwan ang Diyos ay nangungusap sa dilim ng ating buhay. Di naman natin ginugusto kung minsan nakararanas tayo na para bang tayo'y empty, parang walang laman, parang walang direksyon, parang wala tayong na-accomplish sa buhay. Ito yung tinatawag na dryness and darkness in the soul. At hinahayaan ito ng Diyos na mangyari upang tayo mag-apuap sa dilim at maghanap ng liwanag. At dito unti-unting ibubulong ng Diyos ang mga bagay na gusto niyang iparating sa atin na hindi natin nakikilala dahil tayo abala sa maraming bagay. Pero pag naranasan natin at naghanap na tayo ng kabuluhan ng ating buhay at ng mga ginagawa natin, doon lamang unti-unting magre-reveal ang Diyos sa atin. Kaya sinasabi niya, kung ano man yung mga maliliit na bagay na kanyang ibinunyag sa dilim ng ating kaluluwa at pananampalataya, dapat itong mahayag. Ibig sabihin, maging instrumento tayo ng kanyang mga ipinahayag sa atin, sapagkat yun ay grasya na kanyang ibinigay upang ibahagi din naman natin sa ating kapwa. Kaya sinasabi niya, walang lihim na di nabubunyag. Lahat ay mabubunyag. At mas maganda ng maibunyag natin ay una, siyempre, marinaos natin ang ating mga kasalanan at mula doon ay tayo pagalawin ng Diyos ayon sa mga ibinunyag na mabubuting bagay sa atin na dapat nating ibahagi sa kapwa. At ganito mga kapatid, ang estilo ng Panginoon, nais niya na tayo makinig sa kanyang tinig na palaging nangungusap sa atin. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos,
Marami siyang ibinubulong pero kung minsan ay hindi natin napapakinggan dahil tayo maraming napapakinggang ibang tinig. Pero mahalaga ang atensyon at pakikinig sa tinig na ito sapagkat kung ano man ang ibibigay ng Diyos, yun din ang ating maibabahagi sa ating kapwa. Kaya kanyang bilin na huwag tayong matakot sa mga pumapatay ng katawan lamang, pero matakot tayo sa Kanya, sa Diyos, na pwedeng makamatay ng ating katawan at kaluluwa. Ang pagpapala ng Diyos, parang sinasabi niya ay laganap at kinakailangan tayong patuloy na nakikinig sa Kanya at kumilala sa Kanya sapagkat hindi rin daw tayo kikilalanin ng Ama sa langit kung di natin kikilalanin si Kristo sa ating buhay. At yan ang mahalagang bilin ngayon sa atin ng Panginoon. Palagi tayong makinig sa Kanyang tinig na palagi ring nangungusap sa ating kaluluwa. Lalo na kung may mga krisis tayo, mga pinagdaraanan sa buhay, doon higit na malakas ang tinig ng Diyos. Kaya huwag nating kaligtaan na kapag tayo nalalagay sa ganyang mga sitwasyon, ang Diyos ay palaging nangungusap sa atin.